Mga kapatid, ang ating pong topic ngayon ay ang tao. Kung anong kaibahan ng tao at hayop. Yun po mga kapatid. Una po muna ang hayop mga kapatid. Halimbawa na lang yung aso. Iba't ibang klase ng hayop po kasi mga kapatid eh. Example na yung aso. Yung aso po mga kapatid ay mayroon na pong dalawang sangkap. Katawan at kaluluwa. Yun lang po mga kapatid. Ang tao naman mga kapatid ay mayroong tatlong sangkap. Ganito po yun. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Di ba? Magkakaiba po. Dalawang sangkap yung hayop, yung aso, yung tao ay may tatlong sangkap. Ngayon, ang espiritu po kasi mga kapatid, yun po ay ang kumikilala sa Diyos. Yung espiritu na wala dito sa hayop. Ang hayop wala pong espiritu eh. Kaluluwa at saka katawan lang po eh. Yung tao, kaluluwa, katawan at espiritu. Tatlo. Ngayon, ang pagkakaiba po mga kapatid, ang hayop po, bagamat sila nabubuhay din, pero di po sila kumikilala sa Diyos. Sapagkat wala po silang espiritu eh. Yung espiritu po kasi yung kumikilala sa Diyos. Pero po kumakain. Yung aso, kumakain din. Yung tao, kumakain din. Pero may pagkakaiba po talaga. Gitong espiritu. Ang tao, kapag wala ang espiritu sa buhay niya, ang espiritu po kasi mga kapatid, yung po ay ang salita ng Diyos eh. Espiritu at katotohanan po yung salita ng Diyos. Mga kapatid. Yun po yun. Ngayon, kung ang natitira sa tao yung katawan at kaluluwa lang, wala yung espiritu, eh wala po siyang Diyos na kinikilala. Na katulad ng isang hayop. Kaya ang tao po mga kapatid na walang taglay na espiritu ng Diyos ay kung ano lamang po ang kanyang naisipan gawin ay kanyang ginagawa. Nakagagawa siya ng mabuti, nakagawa siya ng masama. Pero lahat ng iyon mga kapatid, para sa kanya ay parehas lang po yun. Walang mabuti at saka walang masama po sa kanya. Parehas lang po. Pero ang tao na may taglay na espiritu ng Diyos, espiritu at katotohanan ng Diyos, yung salita ng Diyos na tinanggap niya sa kanyang puso, makagawa man siya ng kasalanan, ng masama, nalalaman niya po yun na yun ay masama na. Sapagkat yung espiritu po mga kapatid, yun po ang nagpapaunawa sa atin na mali ang ating ginagawa. Yun po. Sabi ko po kasi kanina, yung kaluluwa lang at saka katawan, ang kahit ano lang may gustong maibigan gawin, ginagawa niya. Equal lang po sa kanya mabuti at masama. Pero ang taong may taglay na espiritu na galing sa Diyos, ang taong may taglay at naniniwala sa espiritu katotohanan,
hindi po yun gagawa ng mga bagay na alam niyang masama. Nalalaman niya yung masama at saka mabuti dahil sa espiritu ng Diyos na taglay niya. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa kanya, ang gumagabay sa kanya kung ano ang dapat gawin. Malaki bang kaibahan mga kapatid eh. Kaya mga kapatid, ang nais lang po dito na ipahatid ng mensaheng ito, na nawa ay tanggapin po natin ang salita ng Diyos, ang espiritu ay katotohanan. Yun po ang espiritu ng Panginoon mga kapatid, ang kanyang mga salita. Ang salita po kasi mga kapatid, yun po ay Diyos. Espiritu at katotohanan. Sabi nga po sa Juan chapter 1 verse 1, ay basahin ko po mga kapatid para malinaw. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Napakalinaw po mga kapatid. O tuloy natin sa verse 2. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Di ba? Napakalinaw. Ang salita ay Diyos. Mga kapatid. Espiritu at katotohanan. Ang tao kapag may taglay nito, hindi na po siya gagawa ng mga bagay na alam niyang mali, alam niyang hindi tama. Sapagkat pinapaunawa, tinuturuan po siya ng espiritu na mali po 'yan. Hindi, wag po 'yan gawin. Pero ang taong walang taglay nito, hiwalay sa salita ng hiwalay sa Diyos. Kung ano lang maibigan niya, gawin niya. Equal lang po sa kanya 'yon eh. Masama mabuti. Pero pag tinanggap niya ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, magbabago po yun mga kapatid, ang kanyang pananaw ay magbabago. Na kung dati, masama at saka mabuti, parehas sa kanya, equal lang. Ngayon, pag tinanggap niya ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, magbabago po yung pananaw niya mga kapatid. Yung mga bagay na ginagawa niya dati, ay hindi niya na magawa sapagkat tinuturuan na po siya ng espiritu at katotohanan. Walang iba kundi ang Diyos, ang salita ng Diyos ang nakapagbabago sa buhay ng tao. Kaya mga kapatid, nawa po ay tanggapin natin ang mga salita ng Diyos. Ang Diyos mismo ay papasukin natin sa ating mga puso. Nang sa gayon, mabago po tayo. Mabago ang ating pananaw na kung dati ay walang kwenta-kwenta. Kung ano-anong ginagawa natin, kung ano iniisip natin gawin, na hindi naman tama ay ginagawa natin. Pagbigyan niyo po ng pagkakataon, pagbigyan po natin ng pagkakataon ang salita ng Diyos na makapasok sa ating puso. Walang iba kundi ang Diyos. Tsak yun mga kapatid, naniniwala po ako. Nababaguhin po tayo ng Panginoon sa maling pananaw po natin sa buhay. Bibigyan tayo ng Panginoon na pag-asa. Ganun po kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Kung atin lamang pong tatanggapin ito sa ating mga puso. Malalaman na po natin ang mali at saka tama kapag tinanggap po natin ang salita ng Diyos. Magkaroon na po tayo ng katawan, kaluluwa, at espiritu. Yun po mga kapatid ang pagkakaiba. Malaking pagkakaiba po talaga. Kumpara sa katawan at kaluluwa lang, nako wala. Lahat po ng tao ay lilipas po sa daigdig. Kung lilipas ka na ganong katatayuan mo, kalalagayan mo, nako, kawawa. Kawawa tayo kung ganon ang maging sitwasyon natin.
Pero kung nabuhay tayo, lilipas tayo sa daigdig na ito, na may taglay, dala-dala ang salita ng Diyos, tinanggap ang salita ng Diyos sa ating puso, wala po tayong katakot, wala po tayong dapat ipangamba at ikatakot, sapagkat nakatitik po tayo na may buhay na walang hanggan, na ang pangako ng Diyos ay magkatotoo po talaga sa ating mga buhay. Now po mga kapatid, ay nakapulot kayo ng munting aral lang po. Natutunan nyo po. Tuloy-tuloy lang po mga kapatid sa panonood, at abangan nyo po ang mga ipapaliwanag po natin, ibabahagi po natin. At sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe mga kapatid, i-subscribe nyo po ang aking YouTube channel, nang sa gayon mga kapatid ay patuloy itong lumago at patuloy pa po tayong makapagbahagi ng kabutihan ng ating Panginoon. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat.